So, uuwi na nga ako ng Hanoi kasi inuna ko nga pumasyal sa Sapa. From Nui Bai Airport Terminal, sumakay na ako ng bus agad pa Sapa. So, tapos na nga ako mamasyal ng Sapa andun sa last vlog ko. Ito namang vlog na to, ito naman yung pabalik na ako sa Hanoi, doon naman ako papasyal. So, same sleeper bus lang din yung sinakyan ko. 5 to 6 hours nga yung biyahe. Ang ganda rin naman ng sleeper bus nila na to. May privacy, may TV, may saksakan ng charger. O diba? Tapos ganito yung view niya kapag bukas yung bintana. Ang ganda. So 5 to 6 hours nga yung biyahe dito. Kaya pwede ka na rin naman matulog. Tapos pag nasa kalahatian ka na ng biyahe, ayan, may stopover sila. Dito pwede kang bumili ng makakain mo, magmerienda. So nagmerienda na nga ako ng kape sa katinapay. After 15 minutes nga, ayan, pinabalik na nga kami sa bus kasi hanggang 15 minutes nga lang. Tapos maya-maya, dito na nga kami sa Hanoi. Binaba na kami ng bus dito. Ang ganda lang na nakuha kong hotel, malapit lang sa bus station. So lalakarin ko lang talaga. Ito nga pala yung name ng hotel, sa Memory Premier Hotel and Spa. So ito yung room ko. Nakuha ko lang to for only almost 3,200 for 2 nights na. So okay, may isang malaking bed. Kung grupo kayo, pwede nyo namang pa-twin bed yan eh. Pero in my case, isang malaking bed. Tapos may complementaring coffee sila, tea, tapos tubig. Tapos ito yung hangeran nila ng mga damit, clothing area. Ito sinilip ko, wala naman. Tapos ang pinaka nagustuhan ko yung CR nila. Ang ganda ng CR nila. Diba? Ang ganda ng shower area. Tapos, may hot water na rin dyan, syempre. Tapos, may blower na nga din. Kaya, ang ganda rin naman ng room na to. Pwede na rin for its price. Kasi, paglabas mo, dito na rin naman lahat. Malapit kasi to sa lahat. So, nagpahinga nga lang ng konti. Hapon na nga nung time na to. Kaya, naisipan ko maglakad-lakad. Kasi, ang dami naglalakad-lakad sa hapon dito. Ang ganda lang paglabas mo ng hotel. City na talaga. Dito na talaga lahat. Mga spa, coffee shop, restaurant. Basta, dito na lahat. Ang dami mong makikita talaga dito. May mga bilihan na nga rin na souvenirs dito. Pero bago na nga lang ako umuwi bibili. Siyempre, nagpapalit na nga ako dito ng pera at naubusan ako ng pera nila. Yung 5,000 ko katumbas ng 2 million dong. Parang lugi ko, 600 yung patong. Unlike kapag mag-withdraw ka sa ATM machine, nasa 280 lang yung charge. Saka, pag sa money changer, nasa 600. Uso nga itong parang bike na tuo, tas sasakay ka. Maraming ang turista sumasakay sa ganyan, tapos nagpipicture-picture. Pero sinisipag ako maglakad kaya maglalakad na lang ako. Kasi hindi ko rin naman alam kung saan ako pupunta. Lakad-lakad lang ba? Ikutin ko lang tong city, hindi naman ako mawawala dahil may Google Maps naman. Tapos sama naglalakad ako, ayan, city na talaga. Ayan, ang dami mo nga mabibili dito. Mabubudol ka talaga. Nagtingin-tingin na nga rin ako ng mga damit dito eh. Pero wala naman ako nagustuhan. Sa susunod na lang ako bibili. Tapos sa paglakad-lakad ko nga, napansin ko na malapit na pala ako sa Famous Lake. Sabi ko, lakarin ko pa ng konti. Push ko pa, hindi naman ako maliligaw. Ito yung Famous Lake nila. Tapos meron dyang entrance sa kabilang side. Kung gusto mong Instagrammable pictures and videos, may bayad, may entrance. Pero dito lang ako sa may gilid lang ng kalsada. Hindi ko na kailangan magpasok kasi wala lang, marami na rin naman akong pictures dito sa Vietnam. So, saka kahit naman dito, ang dami rin nagpipictures. Kasi famous naman tong lake. Hindi nga lang ako nakapagpa-picture dun sa may tulay, sa may bridge dito. Kasi nga kailangan papasok ka pa sa loob at magbabayad ka ng entrance. Pero hindi na, naglakad-lakad na nga lang ako dito. Ma-enjoy mo nga rin naman maglakad dito. Minsan may makakausap na lang akong mga Pinoy. Ang dami ko nakakamarites na mga Pinoy dito. Ang dami rin kasing kapwa Pinoy. Ito yung city tour bus nila. Dito ako sasakay bukas para mag-tour sa city. So sa paglakad-lakad ko nga, nakarating na pala ako sa St. Joseph Cathedral. Nashock nga ako. Ang daming nakaupo ditong mga nagmimerienda, kumakain. Feel na feel mo talaga na hindi ka talaga mahiyang mag-upo sa gilid-gilid dito kasi ang dami ring mga coffee shop at kainan talaga na sa gilid-gilid lang ng kalsada. Ayan, daming ang tao, ang daming nagpipicture. Famous kasi itong simbahan na to. Ang dami ring Pinoy dito, saka America, napansin ko. Yun ang marami dito. Hindi ka talaga ma-out of place. Kahit saan ka pumunta, may makakausap kang Pinoy. Tapos ayan yung mga kainan sa tabi ng simbahan. Laging puno. Magkakape nga sana ako ulit kaso puno eh. So, maglalakad-lakad na nga lang ako.
Kasi bala ko nga after dito magagabi na rin naman. Diretso na ako dun sa Train Street para isang lakaran na lang. Kasi yun naman talaga yung pinakapinunta ko dito sa Hanoi, yung Train Street saka yung Incense Village. So, ang schedule daw nun sa gabi, 7:30 saka 9 p.m. dumadaan yung train. Sa hapon naman, 3 p.m. So, abangan ko nga yung 7:30. Ito yung mga nadaanan ko papunta sa Train Street. Ang ganda Vietnam na Vietnam yung mga flags nila. Sarap maglakad-lakad dito. Ang dami mong makikita. Ganito kapag nasa ibang bansa ka, yung parang yung stranger ka talaga, walang nakakilala. So yun, sarap maglakad-lakad, magmuni-muni. Eto nga, nakarating na ako sa Train Street. Bali, dalawang side pala to. Isang east, tapos isang south. Pili ka kung saan side mo gusto. So, naisip ko sa kabilang side, parang mas maganda ron. So, lumipat nga ako sa kabilang side kasi dalawang side nga dadaanan ng train. Medyo maaga pa nga ako nung time na to, 6 p.m. pa lang. Biruin mo, 7:30 to 7:40 pa yung daan ng train. Pero okay lang, mag-aantay na lang ako. Baka iniisip ko kasi first time ko, baka maubusan ako ng upuan. Maganda na yung maaga para may magandang pwesto rin mapipili. Saka hindi ka naman maiinip po. Ang ganda ng mga restaurant and coffee shops dito. Napaka-colorful. Ang dami mong pagpipilian. Lakad-lakad nga ako dyan. Nagpipili ako ng aking matatambayan. O diba? Napakarami ring Pinoy dito. Grabe, ang dami palang Pinoy dito sa Vietnam. Talagang hindi ka ma-out of place. Itong isa na to, ang ganda ng mga ilaw-ilaw. Ang dami. Mas magaganda yung gayak dito kaysa sa isang daan ng train. Ang tagal ko pa nga mag-aantay. So, nag-order na nga ako ng pwede kong kainin or inumin yan. Tapos, sumunod, nag-order ako nitong yogurt coffee. Gusto kong tikman. Kasi, biruin mo, 1.5 oras ako mag-aantay. Kaya naman talagang panay-order ko na lang. Sarap din itong yogurt coffee. First time ko natikman dito. Tapos, ayan, maya-maya nagutom na ako. Nag-order na ako ng beef soup. Ang sarap din. So, kakain na nga muna ako para hindi lang ako mainip sa pag-aantay ng train. Food trip muna si Inday. Ayan, maya-maya na nga, dumagsa na nga yung mga tao. Ang dami ng turista kasi nung time na to, malapit na dumaan yung train na to. Ayan, 7:40 nung time na to, dumaan na nga yung train. Grabe, lahat talaga naka-ready na yung mga cellphone cameras ng mga tao dito. Grabe, ganito pala yung feeling kapag dumadaan sa gilid may train, kala mo mahagip ka. At pagkatapos nga nun, maya-maya, naglakad na nga rin ako pauwi sa hotel para naman makapagpahingan na. Kasi bala kong lumabas pa mamaya. Sulitin ko yung gala ko ngayong gabi dito sa Hanoi. Ayan yung mga kainan nila sa gilid-gilid. Pagka-uwi ko nga sa hotel, nagpahinga lang ako ng konti at umaura na nga ako. Pinuntahan ko talaga tong famous beer street dito sa Hanoi. Ang saya-saya nga, daming mga foreigner nagsasayawan. Dito naman, tabi-tabi yung mga inuman, mga diskuhan. Ayan, so syempre nag-order na nga rin ako, nakakaya namang makiupot, makitambay na hindi ka mag-order. So naghanap na nga ako ng magandang spot. Mag-enjoy ka dito, ang daming naglalabing-labing. Nag-order na nga ako nitong beer. Ang sarap din ng beer nila dito. Sakto lang din yung presyuhan. Parang Philippines lang yung presyuhan ng beer. Ayan, ang ganda nung naupuan ko kasi yung likod nito dito yung DJ na DJ ba? Rinig na rinig ko talaga yung sounds. Nag-order na nga ako ng pulutang kong fried chicken. Napansin ko lang matabang lagi yung mga prito nila rito. Hindi sila more on spices. Hindi sila mahilig maglagay ng maraming asin kaya matabang. Ayan enjoy ako. Ang lakas ng music niya nasa likod kay DJ. Tapos nag-order din ako nitong gin tonic nila. Grabe, nung kinonvert ko sa peso yung binayad ko. Nasa 1,500. Isang ganyan lang. Ito nga kinabukasan. Ito nga pala yung outfit ko. Kinabukasan na to, pupunta ako ng Incense Village. Nag-braid na nga ako ng buhok para mamaya medyo ready na. Mga around 9 p.m. na nga, 9 a.m. to. So, ito lang naman kasi lakad ko sa yung city tour. Kaya kahit late na ako gumising nung araw na ito. Ayan, lakad-lakad lang ako. Mainit dito sa Hanoi. Unlike sa Sapa, malamig kasi dun marami na tong bulubundukin. Ito yung restaurant na nakita ko. Dito na nga ako kakain. Kasi nakuha akong hotel, wala naman siyang free breakfast. Ang ganda rin ng ambience dito. Dito na ako kakain kasi yung pinag-withdrawhan ko ayun sa tapat lang. Tapos, ayan, nag-order na naman ako ng egg coffee.
kape. Araw-araw na lang nakakailang baso akong kape dito. Ang sarap talaga. Totoo nga yung sinabi nila na ang sarap ng mga kape dito sa Vietnam. Hindi ka talaga magsasawa. Hindi talaga ako magsasawa kasi pagkatapos ng egg coffee, ayan, nag-order pa ako ng coconut coffee. Ito malamig naman. Ang sarap din. Lasang-lasa mo yung coconut at sobrang pait. Grabe, ang dami ko nang natikmang kape dito sa Vietnam. Habang inaantay ko nga yung food, kape-kape muna si Inday. Tapos ito nga pala yung order ko. Ang sarap din ng na-order ko na to. Oh. Sasaw-saw mo yung tinapay dyan sa sauce. Ang sarap, breakfast na breakfast yung peg. Tapos nalaman ko ang layo pala ng Incense Village. More than 30 minutes from here. So, nag-grab na nga lang ako. Tapos nag-grab na nga ako, tapos naisip ko parang remote place dun sa Incense Village. So, sinabi ko nga sa driver, antayin na lang ako, magpipicture-picture lang ako, tingin-tingin ng konti. Tapos service ko na rin siya pabalik kasi nag-alala ako, baka wala akong masakyan pagbalik. At eto na nga, sa labas may manakabilad pang insenso. Oh, eto nga pala yung loob niya. Huwag kayong magkakamali, hindi yan totoong halaman. Ano yan? Parang walis ting-ting yan na kinulayan lang. Kaya incense. Yan yung ginagawa nilang incense. Nung time na to, wala pa masyadong turista. Nakakatuwa kasi nakikita ko lang sa YouTube na famous na puntahan. Tapos andito na nga rin ako. Tapos ito nga yung mga pictures. Pwede kang kumuha ng posing mo dito. At ito nga si Julia Barreto. Tinuro pa ng isang staff dito. Famous daw sa Philippines. Sabi ko, oo nga. Kaya nga ako nagpunta rito dahil kay Julia Barreto. Ayan, pwede kang kumuha ng mga ideas mo. Ayan, mga famous na tao sa iba't ibang bansa. Pinipicture nila tapos dinidisplay. Ito pwede ka rin maglagay ng hat. Libre lang din yan kasama sa binayaran mo. So, dahil nga mainit yun, nung time na to, tanghaling tapat na ako dumating, nagsuot na nga lang ako ng hat kasi nga mainit. Buti wala pa masyadong tao ngayon. Ayan, lakad-lakad at picture-picture lang si Inday. Tapos pwede ka rin bumili rito ng insenso kung gusto mo. Kasi nga Incense Village to. Nag-tour nga rin pala ako dito. Nakita ko sa loob nila kung paano ginagawa yung mga insenso. Ito, saka paano kinukulayan. Ito nga pala yung mga nakuha kong pictures. Ayan, kailangan mo talaga ng photographer dito dahil mahirap mag-picture mag-isa. Pagkatapos nga sa Incense Village, ayan, ito ulit yung sinakyan ko pabalik. Bali, nag-charge nga lang siya. Nakakatuwa yung mga taxi dito. Puro di kuryente, di charge. Tapos, ang bilis na ng charge niya, 10 minutes. So, dito nga lang ako nagpababa sa bus station. Dito yung malapit sa lake. Kasi dito nga yung city tour. So, masyado nga akong maaga, 1 hour pa bago yung city tour. Kaya naman, after ko bumili ng ticket, naglakad-lakad na nga rin muna ako. Kaysa naman magantay ako ng 1 oras. At ayun, napag-alaman ko malapit lang pala dito yung The Note Coffee. Sikat kasi yung The Note Coffee. Lagi ko nakikita sa TikTok, saka sa YouTube. Sabi ko, pasya lang ko na nga lang makapagkape ulit. Kape na naman. Nakakailang kape na ako. Ang daming turista dito. May show din dito sa banda dito. Kaya ang daming tao. Ito na nga yung The Note Coffee. Ayan, famous sa kanila egg coffee, coconut coffee. So, tatry ko nga. Magandang araw dito. Napaka-accommodating ng staff. Tingnan mo, kakawayan ka talaga pagdating mo dito. Dahil nga sikat siya, ayan, pila ka talaga. So, nag-order na nga lang ulit ako ng egg coffee, saka ng tiramisu. Isang slice. Ang taas pala nito. Halos, parang ano nga, 5th floor. So, doon nga ako puno yung 2nd floor, 3rd floor. Sa 4th floor ako napaupo. Ayan, ang dami rin kasi nagkakape ngayon kahit mainit ang panahon. Hindi lang naman din kasi kape, may mga iced coffee juices din naman sila dito. Tapos kaya nga to tinawag ng The Note Coffee. Tingnan nyo naman, oh, napakaraming notes. Lahat yan, puro notes. Pwede mong isulat lahat ng gusto mong isulat. So, tatry ko nga mamaya. Dito na nga ako banda uupo. Gusto ko sa may gawing bintana. Yung gawing kalsada para tanaw mo talaga yung view. Antay nga ako ng order. Ayan, basa-basa lang ako ng mga nakasulat ditong notes. O diba, hindi ka mainip. Napakaraming notes niyan. Hanggang dingding, hanggang kisame. Lahat, pati table. Ayan, puro notes talaga. Ang ganda rin ng naupuan ko. Kita mo yung tabing kalsada.
So, ayan, merienda muna si Inday. Tapos, maya-maya, kumuha na nga rin ako nitong note at magsusulat na nga rin ako. At di pa nga ako nakontento, kumuha pa ako ng isa. Bali, dalawa nga itong sinulat ko. O, diba? Kahit dito sa CRO, pag CR ko, ang dami rin nakadikit na notes. Minsan matatawa ka pa, may mga manyak, tapos may naglalagay ng WhatsApp number nila. Pagkatapos nga, ayan, bumalik na nga ako rito sa may gawing link kasi mag-start na nga yung city tour. Pagpasok mo, bibigyan ka nila ng earphone kasi sasaksak mo nga to dito para naririnig mo yung audio. Ang kagandahan kasi dito sa city tour, mga abuti ng 1 oras tong tour pero sulit naman kasi bawat lugar na madadaanan nyo may mga famous places kasi sila dito, tas may mga history. So bawat sikat na lugar maririnig mo sa audio yung history nila. Basta yung mga sikat ditong mga lugar maririnig mo sa audio, may background music tapos may background audio. Pwede mo siyang iset ng English or Vietnamese. Syempre English sinet ko. So ayan, isa rin to talaga sa nakaka-enjoy na tour dito sa Hanoi. Yung relax ka lang, nakaupo ka lang. Doon sana ako upo sa may harap, yung walang bubong. Kasi parang nakaka-enjoy. Ang daming nag-vlog doon. Ang ganda nung kuha nila, yung sa walang bubong sa harap. Kaso asahan mo, laging puno doon sa harap. Kaya dito na lang ako sa loob. Okay lang din naman naka-aircon. Pagkatapos nga ng city tour, nag-grab na nga ako papuntang night market para isang lakaran na lang. Kasi dito nga sa night market, dito ako bibili ng mga pasalubong. Parang Divisoria or Baclaran ang peg nito. Ang dami sa tabi-tabing mga mabibiling mga damit. Ganun, marami ding street foods dito. So, naghahanap nga ako ng makakainan kasi gutom na naman ako. At bala ko kumain muna bago magbili-bili ba ng papasalubong. Mura nga rin daw kasi yung mga damit dito sa night market. So, ayan, kumain na nga naman ako ulit ng may sabaw. Puro sabaw na lang talaga. Puro sabaw na lang talaga. Siyempre, minsan lang ako makakain, kaya sulitin na. Pagkatas kumain na yan, mamimili na ako. Bumili na rin ako nitong magnet na dinidikit sa rep. Tapos sa paglalakad ko nga, malapit sa hotel, nakita ko tong daming mga Pinoy dito kumakain sa tabing kalsada lang. Tinry ko nga tong parang samgyup nila na seafoods. Nakakabilib kasi foil lang sa margarine, hindi siya nasusunog. O diba, ganun yung nila, foil, tas lagyan lang ng margarine. Tapos pala yung mga napamili ko, konti lang binili ko kasi nga hand carry lang ako, wala akong bagahe. And finally, nakaligo na nga rin, makakapahinga na sa wakas after a long day. Kinabukasan ng maaga, ayan, flight ko na pa airport. Maaga yung flight ko pero hating gabi pa ako darating ng Manila kasi may layover pa ng 9 hours sa Hong Kong. Kasi connecting flight nga. Yun lang. Thank you for watching.